Hello guys, gusto ko lang i-share sa mga nagtatanong natin kung paano ako nakabili ng sasakyan sa Dubai at ano-ano nga ba yung mga dapat natin consider bago tayo bumili ng sasakyan sa Dubai. Syempre, for me, as my experience, unang-una, dapat alam natin ano bang dahilan bakit tayo bibili ng sasakyan sa Dubai. Kung pang-forma lang ba to or panggamit sa trabaho. In my case kasi, kailangan ko talaga siya sa aking trabaho. So, kaya ako napag-decide na bumili ng sasakyan. And then, pangalawa, pera. So, kailangan natin consider yung sinusweldo natin. Kung ang sweldo natin ay hindi naman kalakihan, and then bakit tayo bibili ng mamahaling sasakyan? Syempre, katulad ko, sa di naman ganun kalaki ang sweldo ko. So, ang binili ko, yung second hand lang din. Kaya ng budget ko. Kasi, manghihinayang lang din naman tayo sa pera kung bibili tayo ng mamahalin. Tapos masisira lang din naman. Tsaka, unang-una kasi, hindi naman din natin ito mauwi sa Pilipinas. Yun lang din naman ang consideration ko bilang pagbili ko ng sasakyan ko. And pangatlo, kailangan natin isipin kung saan ba tayo bibili ng sasakyan. Kasi dito sa Dubai, marami kang pagpipilian na nagbibenta ng sasakyan. Pero sino nga ba yung best na nagbibenta? Tsaka ano ba yung quality ng sasakyan ng mga binibenta nila? And then, pwede ka din naman, may option ka din naman na bumili ka din naman sa tao. So, in my case, hindi kasi ako ganun familiar sa mga ilang tao na nagbebenta ng sasakyan. So, naghanap ako ng mga showroom. Nagtanong-tanong din naman ako sa mga brand nyo. Kaya lang, sobrang mamahal kasi talaga nila. Tsaka hindi ko kakayanin yun. So, naghanap ako ng mga second hand used cars na hindi naman ganun gamit. Yung mga mileage nila mababa lang din, katulad ko yung mileage na kuha ko nasa 41 lang. So mga 41,000. So para sa akin mura na yun. And then nung pina-check ko naman din siya sa talyer, sabi nila hindi ka na din naman din lugas doon sa sasakyan na binili mo kahit ganun kamahal. So iyon yung tatlong considered ko. And then tsaka hindi din kasi siya basta-basta na porket may sasakyan ka na, wala ka ng gastos. Hindi. The more na nagkaroon ka ng sasakyan, the more na dadami talaga yung gastos mo. Ako naman, hindi ko naman siya po pwedeng bitawan agad-agad kasi unang-una, kaya ko nga ito binili kasi kailangan ko siya sa aking trabaho. Kasi yung pinaka main reason ko, kaya ako bumili. Hindi lang naman about sa pang-forma or what. Siguro, ano na lang din sa akin ni Lord yun, pero gift na lang din sa akin ni Lord yun. Pero kasi ito talagang main reason kung bakit ako bumili ng sasakyan. Yung magamit ko siya pang araw-araw sa aking trabaho. Ang trabaho ko kasi is maglibot sa buong UAE. So may branches kami sa buong UAE and then travel everyday kung saan ako nagpupunta. So yun kasi talaga yung uri ng trabaho ko. So in my case, kailangan ko talaga ng sasakyan para hindi na din ako nahihirapan mag-travel, mag-bus, mag-metro, mag-taxi, maglakad. So, in case, pag may sasakyan ako, kahit saan, kaya lang, pag may sasakyan ka, dobling ingat sa pagtatrabaho. Dobling ingat sa pagdamamaneho. Kasi hindi din basta-basta magmaneho. So, kailangan natin mag-ingat. So, paano nga pala yan? Ayan. So, nandiyan na nga pala tayo. Ito na yung time na kukunin ko na yung aking sasakyan. So, noong una pala, gusto ko lang sabihin sa inyo, mga requirements na binigay ko lang sa aking agent ay isang 3-month salary certificate, Emirates ID, license, driving license, and passport. Yun lang. So, yun lang binigay ko sa kanila. And then, sila na mag-process ng lahat. So, ito yung time na kukunin ko na yung sasakyan ko. So, almost 10 days din ako nag-intay bago ma-process yung bank statement ko or yung bangko mismo, yung nag-process nito, tsaka yung mga agent ko. So, ginawa ko lang, binigay ko lang sa kanila and then sila nang bahala sa lahat. So, magkano lang ba yung binayaran ko? So, almost, ang nilabas ko lang na pera bago ako nakakuha ng sasakyan is 500 dirhams. So, sa 500 dirhams na yun, processing fee lang and then, ayun na.
tinawagan nila ako na approve na daw lahat and then pwede ko nang kuhanin yung aking sasakyan. So ayan, kasama ko si Jowa, travel kami para kuhanin sa yung araw na yan. Medyo excited na kinakabahan. Syempre, hindi natin alam kung anong gagawin ko pag pauwi, no? So first time ko magdadrive mag-isa nang walang instructor sa tabi ko. So ayan, nandiyan na nga tayo sa Cargal para kuhanin yung aking sasakyan. Pero bago ko kuhanin yung sasakyan, may mga konting gawin. So, katulad yan, magpupunta ng bangko. So, ayun nga, pumunta ako ng bangko para sa mga konting arrangement pa and then konting signature para totally na finalize na talaga yung pagkuha ko ng aking sasakyan. So, dito kami pumunta sa may Sarja branch para pumirma. And kasama ko yung kanilang driver para i-assess niya ako kung ano ba yung mga dapat kong permahan sa kanilang processing ng bangko. Kasi yung bangko mismo itself, kailangan muna i-check kung ano ba talaga yung sasakyan din. Hindi naman kasi sila basta din magbibigay. So, kailangan nilang makita din mismo yung sasakyan kung totoo bang ang binili kong sasakyan is yung Attrage 2021. And then after nun, pagkapirma ko sa bangko, pumunta na kami sa RTA. So, sa RTA, dito naman, kukunin ko na yung aking plaka at dyan dinidikit na nga yung aking plaka ng aking sasakyan. So, yun. And then, finally, yun na yung turnover sa akin ng Cargal. And then, that's it. So, dyan nga, makikita nyo, tuwan-tuwa ang ate Milit nyo, at nakuha niya na din finally yung sasakyan na pinapangarap niya. And, thank you for watching.